Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, for the first time in the history, sumagot na po itong si Vice President Sara Duterte dito nga po sa mga isinampang kaso sa kanya ng civil society group at ng ibang mga taong talagang sobra na po ang paghihimutok sa ginagawang di umano'y pagnanakaw ni VP Sara Duterte. So, alam naman natin no, na yung kinaso sa kanya is plunder, malversation, culpable violation, betrayal of public trust, and etc. Ngayon, nagsalita, pumalag itong si VP at as usual, 'di ba? Na kanyang sinasabi siya po ay biktima ng political persecution. Kumbaga fishing ang ginagawa sa kanya. Eh ngayon kung ako yung tatanungin, hindi ba't mas fishing yung ginawa ninyo noon dito nga po kay former Senator and Attorney Leila de Lima na kung saan talagang inipit, ginipit ng kampo ninyo tapos kinulong. And eventually, nalaman namin na siya po ay acquitted dahil hindi naman pala totoo yung mga ibinibintang na kaso sa kanya. Anyway, pumalag itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, okay, ito, na parang meron daw pong nangyayaring bayaran. Kumbaga, binabayaran daw yung mga kongresista para daw po ay ilaglag siya. Talaga ba, VP? Bakit hindi mo na lang sagutin? 'Di ba? Itong mga kasong isinampa sa'yo sa maayos at legal na proseso. 'Di ba? Kasi ang hilig nilang gumawa ng press statement, nagpe-press release sila, pero wala namang konkretong ebidensya. Pawang mga puro hearsay lang, puro mga sabi na dinadaan ako sa political persecution, iniipit ako, ginigipit ako. 'Di ba? Kung iniipit ka, kung ginigipit ka, mas maganda nga 'yun na ipakita mo yung mga ebidensya mo para sampal sa mga nanggiipit ko, no? At mga nanggigipit sa iyo na ikaw ay isang malinis na public official. 'Di ba? Okay, sige. Pakinggan natin tong balitang to. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Yan ang Express Report. Bakit? Yung nangyayaring flood control scams ngayon, bakit hindi ba yan inaasikaso ng ating presidente? Hindi ba dawit din kayo, di umano? Diyan sa flood control scams na yan dahil yung mga diskaya na lalabasan na po ng warrant of arrest ay top contractor ninyo. Oo, mga minamahal, nung panahon ng era ni former President Rodrigo Duterte. Alright, continue. JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15. Pag sinabi kasi natin phishing, gawa-gawa eh. Kaso ito mga minamahal, may konkretong ebidensya. Meron silang basihan. So talagang hinubog itong hanay na to, itong civil society group na to, na manghalap ng mga ebidensya against kay VP Sara Duterte. Hindi para siya ay ipitin, gipitin, kundi para panagutan niya ang accountability. Kasi yan naman talaga dapat as a public servant, you are a very transparent person sa mamamayang Pilipino. Kung ano yung ginagawa mo, kailangan mong ipabatid, 'di ba? Kailangan mong ipaalam. O kung saan napunta yung pera, yung confidential funds, kailangan alam ng mamamayang Pilipino. Pero dito nga po kay VP Sara Duterte, mukhang hindi niya alam kung saan napunta yung kanyang confidential funds. Abay, napunta ba sa mga vloggers? Charis. Napunta ba sa bulsa? Tanong lang. Continue. Pag-opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yun noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinuto rin ng bise ang umanay pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista. O yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang hilig pumutak ni VP Sara Duterte nang wala siyang dalang ebidensya. O kagaya ito, sinabi niya na may pinamimigay daw sa mga kongresista na pera para siya ay ilaglag sa impeachment. Ngayon, sino-sino ba yung mga kongresista na nabigyan di umano ng pera na tinutukoy mo? Magkano yung halaga? Sino-sino sila? So, ang hilig niyang magbintang, pero wala namang facts, wala namang ebidensya. Dapat evidence-based tayo, hindi puro hearsay. Kasi hindi naman kukunin ng Supreme Court or ng kahit na sino yung hearsay mo.
yung sinasabi ng iba na sinasabi mo. 'Di ba? Yung chismis. Kasi evidence-based tayo. 'Di ba? So parang nagiging chismosa talaga, no? Itong ating Vice Presidente. Grabe. Para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? O, yan na nga yung totoo. Paano magiging fishing expedition? Ang sobra at sandamakmak, kumbaga bundok-bundok na kung ilarawan. Diba mga minamahal na mga papeles na nag-uugnay dito nga po sa mga kaso, dito nga po kay Vice President Sara Duterte, laban nga po sa pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. So, paano magiging fishing yun? Ang fishing, masasabi natin is yung gawa-gawang kwento. Inimbento, 'di ba? Tapos kumuha ng mga fake witnesses, 'di ba? Tapos walang maayos na facts, na evidence, yun yung phishing. Pero yung ginawa ng civil society na mayroong sangkatarbang ebidensya, hindi po matatawag na phishing yun. Yun po ay isang allegation na dapat sagutin sa maayos na pamamaraan ni VP Sara Duterte in a legal and due process way. Diyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Yeah. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. Yeah. These are voluminous evidence. Documentary, and of course, we can expect testimonial and real evidence. Yeah. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bisig. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Oh. Matatandang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment laban kay VP Sara. Oh, unconstitutional dahil sa 1-year rule bar. So, doon nagkatalo-talo. Okay, sige, pagbigyan natin. Pero this moment, this upcoming February, I don't think so na pwede nilang sabihin na unconstitutional yun dahil sumusunod na tayo sa legal way and a due process. 'Di ba? So, kung may magsabi man dyan na unconstitutional yan, pukpok natin yung ulo nila, no? Eh, nag-antay na naman tayo ng another 1 year, diba? At saka, dinelay ni Quezon ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. So, talaga nga namang digil na ang taong bayan. Dito nga po sa ebidensyang gusto nilang malaman kung ano nga ba yung katotohanan. Alright. So, yan, may nag-comment dito, sabi ni Yasmin, ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. She is accountable to the Filipino people. Kung walang tinatago, humarap siya. Yan ang problema eh. Bakit kailangan niya pang magpaawa dito sa Supreme Court? Kailangan niya pang iyak-iyak dito sa Supreme Court? Diba mga minamahal? Na kung talagang wala ka namang kasalanan, kaya mo namang harapin yan, diba? Nang walang pakundanga. So, ewan ko dito kay VP Sara Duterte. Siya din naman mismo nagsabi, diba, kung may reklamo daw sa kanya, i-demanda. Eh ngayon na dinidemanda ka na, bakit parang ang dami mong hirit, ang dami mong hanash? Eh ginagawa lang naman ng mga tao yung inutos mo, nakinig sila sa'yo, diba? So anyway, ang daming diversionary tactic ni VP Sara Duterte, hindi niya na lang harapin, diba, ang kanyang accountability. So, lahat naman talaga ng mga nandyan sa gobyerno, magnanakaw. To be honest with you all guys, walang malinis dyan. Pero pumunta tayo at pumili tayo ng lesser evil. So, imposible naman dyan na kahit piso, walang napunta dyan sa kongresista, sa mga senador. So, meron at meron yan. Pero itong si Sara Duterte, masyadong sinobrahan. Oo, masyadong tinanggalan ng konsensya eh. Kaya, masyadong greedy, kaya nahuli. Diba? Wag ganon. So, anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. Yes. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan!